Hello, kumusta po mga Kaps, mga guys, mga kababayan? Ito po ang inyong lingkod, Nobs Vlog. Bumabati sa inyo ng isang magandang araw at magandang gabi sa ating lahat. Sana po nasa mabuti tayong lahat na kalagayan. Okay. Ngayon guys, meron tayong bibigyan ng opinion reaction. Di ko na sana papansinin ng vlogger na ito eh. Ito po yung dating vlogger na ang lakas magmura at mangupat, no? Ang lakas na manira sa mga iglesia ni Cristo, lalo na po sa kinikilalang leader ng iglesia ni Cristo, ang tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo D. Manalo. So meron kasi sabi sa akin na panurin ko daw yung bagong upload niya na video. So ito nga, pinuntahan ko kagad. Kung ating mapapanood mga Kaps, mga guys, talagang nagpapainit na naman ng ating mga dugo at nagpapanginig naman ng ating mga kalamnan. What? Pero mga Kaps, mga guys, huwag nyo nang puntahan ng channel niya. Kasi ito po ang observation ko doon sa channel na simula nung hindi niya ginagawang content ang tungkol sa Iglesia ni Cristo, lalo na ang tagapamahalang pangkalahatan, ay mahina po ang views niya. What? Nakikita ko hindi nakakaabot ng 1,000, no, kumbaga daan lang. So sa isang vlogger kasi, sa isang content creator na nagbablog at hindi niya ma-reach yung 1,000 na viewers niya, abutin na siya ng 1 linggo, wala pang 1,000, ay ano na po yun, pahiwatig na po yun, napabagsak na po yung kanyang yung kanyang viewers sa YouTube, no? Ngayon, siyempre gumagawa ng mga paraan yan para muling mag-click at magkaroon ng maraming viewers. So, ito, paborito niya talaga, no? Napasok talaga sa kukuti niya, napag-aralan din niya na kapag Iglesia ni Cristo ang magiging content nito at gagawa niya ng mga kwento, ng mga paninira na ang sinasabi niya ay nag-i-expose daw siya, no, ng mga sikreto ng Iglesia ni Cristo, sabay dumarami talaga yung viewers niya. Kasi nga po, una, marami talagang mga critics or galit or mang-uusig sa Iglesia ni Cristo. At kapag nakakarinig ng mga ganong mga kwento, ay interesado sila at binibisita talaga yung kanyang channel, di ba? Gayon din, eto namang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, mga kapatid, sa kaka-scroll ng YouTube, pag nakabasa kagad ng Iglesia ni Cristo, tapos nakikita yung larawan ng kay Eduardo Manalo doon sa kanilang mga thumbnails, abay, biglang i-click yun at panunuorin. Ganun yan siya. Ganun ang style kasi ng mga vloggers. Sa mga thumbnails pa lang, lalagay magandang picture, maglalagay ng magandang caption na makaagaw pansin. So pag na-click mo yun, hindi ka na makakaalis. Makakapanood na, may ads na kaagad. Gano'n yan siya. So, diyan kumikita yung mga vlogger. Itong tao na ito, itong si Epipanyo Labrador, na alam na natin, ito yung dating katunggali ko dito sa sa pagbablog dahil sa pagmumura niya at panglalait sa tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. So, ito na naman siya ngayon. Gumagawa na naman ng kung ano-nung mga kwento. So, ito siya. Panuorin natin yung ilang clips lang. No, kasi kung itutuloy-tuloy natin, talagang susulak na naman ng dugo. Lalo na ng mga kapatid diyan na yung mahina yung pagtitimpi, no? So, ito mga guys. Panoorin natin. Malit, konti lang. Okay, ready na kayo? Okay, ito. Okay, total, pinag-usapan na lang din po natin ngayon, mga kababayan, itong walang niya, gago, siraulong, si Eduardo Manalo. Sigurado po ako, mga mga kababayan, na magngingit-ngit ito sa galit. Balita ko po kasi itong mga nakarang araw, mga minamahal ko mga kababayan, dahil sa mga expose natin, sa mga pinahayag natin, nagwawala po pala itong si Eduardo Manalo, no? Dahil medyo... So ayan mga guys, no? Sample pa lang yan, pero wag na natin ituloy-tuloy. Kasi alam nyo naman kung ano yung sasabihin dyan. Wala naman lahat katuturan, puro kasinungalingan at mga inventong, mga paninira lang para sa mga Iglesia ni Cristo. Kasi inaasar niya, no? Gumagawa talaga siya ng paraan na asarin, inisin, para magkaroon ng reaksyon ang mga tagapanood, lalo na't mga Iglesia ni Cristo. Di siyempre, pag nag-react ka doon, nag-comment ka sa comment, points yun.
sa kanya, di ba? Ganun lang po yan. So, payo ko lang sa mga Caps, no? Mga guys na mga Iglesia ni Cristo, kahit sa panig ka pa man ng Pilipinas o ng mundo, pag nakita nyo yung larawan niya at nakita nyo yung pangalan niya, abay, wag na kayong mga has na i-click po yon. Pag na-click nyo siya, siyempre, dagdag points na naman yon. Kasi, makakapanood talaga kayo ng kanyang, ng kanyang mga content. So, mas mainam siguro kung gusto ninyong makapanood ng mga update sa kanya, kung halimbawa namimiss nyo ang asong ito, mag-comment lang kayo sa comment section natin. At kung anong content ang gusto ninyong talakayin natin dito at i-view natin, no? Para kumbaga ma-update kayo sa kanila. Kasi siyempre ganito lang yan. Tayo kasi pag nag-scroll na tayo, pag nakikita natin yung mga ganyan, bang naghihintay tayo ng mga update, ano naman kaya ang sinasabi ng tao na ito, ano naman kaya, di ba, nagkiklik tayo. So dito gawa na lang natin siya ng parang pinakatalakayan natin. So comment lang kayo sa comment section natin kung gusto ninyong magpalabas ako. Kasi tinigilan ko na ito kasi wala naman tayo nakukuha magandang wala tayong natututunan, wala tayong magandang benepisyo na nakukuha, kundi bagkos ay nagpapainit lang ng mga ulo natin. Kasi lahat ng sinasabi nito, puro kasinungalingan na lang talaga, imbento na lang talaga. At ito, natural, kumukuha ito, no? Para sa akin, kumukuha ito ng mga impormasyon doon nga sa mga tiwalag sa Iglesia ni Cristo. Kasi katulad nito, sa sinabi niya dito na meron daw siyang nakausap na isang umalis sa Iglesia at bumalik daw sa Katoliko. Panoorin natin, ha? Ngayon, kinausap ko po mga minamahal ko mga kababayan, ito pong isa sa matagal ng umalis na kumbaga dating Iglesia ni Manalo na ngayon po ay bumalik na lamang po sa pagiging Katoliko. Kasi, so ngayon mga minamahal ko mga kababayan, nahingi ako sa kanya ng pahintulot. At siya na rin mismo mga minamahal ko mga kababayan na nagbigay po sa atin kasi siya po yung nagpahayag, siya po yung nagsabi sa atin mga minamahal ko mga kababayan. Isa din siya pala sa nagpahayag sa atin, nagsabi sa atin na kumpirmado nga na yung sinasabi po ng ating kapatid na babae na matagal ng membro ng Iglesia ni Manalo. So ayan, malinaw po mga guys, mga Caps, na ang kinukunan niya ng mga impormasyon para gawin niyang content at ipanira niya sa Iglesia ni Cristo ay siyempre yung mga tiwalag. At alam naman natin na kapag ang tao ay isang tiwalag na, yun talagang mabigat ang kasalanan. No? Halimbawa, yung isang tao ay talagang wala nang pag-asang makabalik sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ang sasabihin niyan, puro kasiraan na lang. Diba? Wala na siyang sasabihin maganda. No? At kung doon siya kumukuha ng impormasyon, di lalo na ngayon gagatong-gatungan niya, dudugtong-dugtungan niya ng hindi mga magandang mga kwento para lalong maasar. 'Di ba? Kasi dito sa mga content niya, hinahamon niya pa yung mga Iglesia ni Cristo. Ito, sigurado susulak na naman ang dugo nila nito. Iinit na naman ang bumbunan nila nito. Ganon yung mga birada niya, 'di ba? So kumbaga, pang-aasar, no? Pang-kukutya, bagay na huwag na nating patulan. Kasi wala naman tayong papalayan. Saka siya rin naman aani ng mga bagay na ganyan. Kasi katulad nga nito, no, sinasabi ko sa kanya na yung anak niya may sakit, no? Kaya humihingi ng tulong, nang bubudol dito sa kanyang mga vlog, hihingi ng tulong para daw sa karamdaman ng anak niya. Ito, pakinggan natin yung ilang sinabi niya dyan. Kababayan, huwag niyo po kalimutan na huwag mag-skip ng ads, lalong-lalo na po sa ating mga kababayan na nasa ibang bansa. Sana po, patuloy po kayo mag-abot ng inyong tulong para na sa ganun po ay meron po kasi akong plano. Dahil magaling na po yung anak ko, meron po kaming konting negosyo na iniisip at sabi niya, Papa, hindi na po ako magtatrabaho pa sa iba. Manalangin na lang tayo, pray tayo na sana may tumulong sa atin para magkaroon tayo ng sariling negosyo, kahit maliit lang. No? So sana sa mga kababayan po natin sa abroad, doon lang naman po sa mga maluwag. Wala po itong pilitan, wala pong pilitan to. So ayan, di ba mga Caps, mga guys, ayan, nagbigay pa siya ng GCash number para siyempre may magpadala sa kanya. So ayan yung GCash number, nakapangalan dyan sa ayan, nakapangalan. So yan ang style niya mga guys, mga Caps, na mga pangbubudol. Lalo na sa mga viewers niya. Pinapapaniwala niya yung mga viewers niya sa mga maling impormasyon na mga sinasabi niya dito, at nauuto niya naman itong mga tagapanood niya, at meron pa daw nagpapadala nga ng mga pera sa kanya. Yung lakas talaga niyang mag-uto.
Di ba? Yung mga nauuto naman niya, di syempre, huwag natin silang sisihin kasi nga, may mga tao naman talagang mga mababa yung kalooban, madaling mapapaniwala. Di lalo pa yung mga may galit sa Iglesia ni Cristo, talagang maniniwala sa tao na ito kahit alam nila na kasinungalingan na at hindi na totoo yung mga sinasabi. Ganun lang yan. No? Pero sa totoo lang, marami po talagang humahanga sa Iglesia ni Cristo. At marami po talagang mga taong gustong umanib sa Iglesia ni Cristo. Kasi kita nila kung paano ang ginagawang paglilingkod ng Iglesia ni Cristo sa tunay na Diyos. Ganun yan siya. So itong taon na ito, so napakarami na namang nabautismuhan. Taliwas sa sinasabi ng tao na ito na marami daw umaalis. Actually, yung mga umaalis po, yung talaga po may mga nagawang paglabag. At kapag ang tao kapag ang isang iglesia ni Cristo ay natiwalag pagkatapos nakakain na yan siya ng dugo, yung bang lumabag na talaga sa kautusan ng Diyos. Ang pagkain kasi ng dugo, no, yung dinuguan o anumang klaseng luto ng dugo, pag nakakain na po siya ng ganyan, wala na pong spirito, wala na pong banal na espiritu sumasama sa kanya, kundi nagdilim na po ang lahat sa kanya. Kumbaga, balik na talaga siya sa pagiging aso, no, ng sanlibutan. So ito yung mga nakakausap ng tao na ito, ni Epifanio Labrador. Doon, bilib na bilib siya at papagamit din siya. No? Meron kasing mga fallen angel, yung mga itiniwalag noon. Siyempre, mga dating mga ministro, mga may tungkulin din, no, sa iglesia. So ito, sigurado ang pinagkukunan ng impormasyon nitong Epifanio Labrador. Ginagamit nila itong si Labrador para ganyan, sige, magsalita ka. At isa pa, itong yung MCGI na sinasabi niya. Ito. Yan. Kasi, alam niya kasi, na ang Iglesia ni Cristo, yan yung mga, kumbaga, kaibayo sa pananampalataya. Kumbaga, mayroong mga nakaraang mga istorya na siyempre lagi magdi-debate yung ganyan, dalawang religion na yan. So doon siya kumakampi ngayon sa MCGN yan, yung doon sa yung lumipas ng Soriano. Ewan ko kung sino ngayon yung leader nila dyan, parang si Rason na no? Yan siya. So yan, pinag-aaway niya na naman, doon naman siya kumukuha ng mga paraan para asarin or inisin ng Iglesia ni Cristo. Para nga, siyempre pag nainis, no, ang mga membro ng Iglesia ni Cristo, marami yung magiging viewers niya. No? So, yan po muna ngayon, mga Kaps, mga guys, ang ating pag-uusap tungkol sa tao na ito. So, comment tayo sa comment section kung gusto nyo ituloy ko yung pag-expose din sa mga kalukuhan ng tao na ito. Kasi marami rin ang alam na kalukuhan nito eh. Saka merong isang beses na napanood ko doon, yung mga nakarang video na mayroon to siyang nakahamunan na tao na kumbaga patapangan ba, no? Pabiligad-abiligad, pero wala ring nangyari, wala ring natuloy kasi payo naman silang duwag eh. Tapos ito daw, karatista daw ito siya, no? Meron siyang, ano tawag doon, yung club, yung karate club. So ako, gusto ko rin subukan siya sana no? Gusto ko rin subukan siya kasi matagal na akong walang exercise, walang practice. What? Actually, kung siya marunong siya sa karate or marunong siya sa arnis, ako naman, marunong naman ako sa isang, hindi balisong tsako. Okay, so ito, meron akong ipapanood sa inyo na isa kong exercise sa ginawa kong kumbaga nag-warm up lang ako sa tsako. Ito po si Nobs Vlog. Hello guys, yun na yun. Kulang sa practice eh. Sa susunod, medyo haba-habaan ko pa yung gamit ko nitong tsako ko. So ayan mga Paps, mga guys. Kaya kung kami naman ang magkahamunan ng dalawang ito, hindi ko to uurungan. Wala tong panama sa akin to. Kahit saan kami magkita nito. Kaya sa susunod na vlog ko, hamunin ko ito siya kung talagang magaling siya na lalaki. Pakita niya yung abilidad niya. Mano-mano lang. Halimbawa, arnis siya. Ako, tsako naman. Pwede. O di kaya gloves. Pwede rin, mag-glove kami. Kaya lang yan siya. Okay.
So, muli po, ito po ang inyong nilingkod. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe sa channel natin, no? Doon sa mga viewers natin dati na. Pero doon sa mga bago pa, siyempre, pakilala tayo. Ito po ang inyong Nobs Vlog, naglilingkod sa inyo, kakampi nyo sa katwiran, at kung ano-ano lang mga pinopost ko dito para impormasyon sa inyo, mga kaganapan sa ating bansa, dyan sa mga pamumulitika, PBBM man o Pro Duterte, basta't nagpo-post tayo, kayo na pong bahala kung ano ang inyong magiging reaction at opinion. Comment lang kayo sa comment section natin. Okay po, salamat po, ingat po tayong lahat.